Ay, grabe. Tignan mo. Bariya na lang natutira doon sa allowance. Gusto ko hanggang Friday ko pa. Totoo. Pero kada gigising ako, iniisip ko, may gastusin na naman. Ambagan, pamasahe, bakon. Totoo ka dyan. Kaya minsan iniisip ko na hindi na talaga sa college life akad yung sinusunod. Pati yung budget. But dito po pasok yung real college eh. Maliit na pera, pagkakasya dito malaki yung mga kailangan. Kaya kung isa ka sa mga estudyanteng nagko-compute muna bago bumili, This episode is for you. tara, samahan nyo kami sa pag-optimize ng Broke Student Life. Nasa langit na ba ako? Beep beep! Welcome po sa RPL Turn Series 2, kung saan ang usapan ay walang preno. Pero sigurado may matututunan sa bawat kwento. I am Alexis from 2-1. And I'm John from Tuti, at kami ang makakasama ninyo sa pasadang ito. In today's episode is all about sa simplex living, optimizing the broke student life. Pag-uusapan natin kung paano mabuhay ng practical, resourceful, at smart kahit limitado ang budget. Because let's be honest, diba? Student life is very expensive. Pero kapag marunong kang dumiskarte, kaya mo pa rin mag-thrive. Ikaw ba, partner? Kamusta ang iyong budget life? Honestly, sobrang hirap. As in, lahat ng gastos ko dapat naka-spreadsheet para sakto yung gastos ko. Yes, sobrang gets kita dyan kasi kahit ako, lagi ko tinatrack talaga lahat ng peso na lumalabas sa akin para alam ko kung may budget pa ba ako this month or hihingi na ako sa aking mom. Uy, pero ayun. Speaking of sulit, malaking tulong kapag maayos ang gamit mo sa ahas. Good thing, may Canon products na reliable for students whether you're printing reviewers, scanning notes, or paggawa ng outputs. From documents to creative projects, having dependable tools saves time, effort, and gastos sa long run. With Canon, mas madali ang student hustle. Kaya sa mga students dyan, work smart, not just hard. And make every peso count with the right tools. Alam naman natin na hindi biro ang buhay estudyante. Ngayong may tuition, projects, at pagkain, at syempre daily expenses. Pero marami pa rin students ang natututong dumiskarte at mamuhay ng practical. Exactly. At sa episode na ito, makakausap natin ang mga estudyante na may first-hand experience sa pag-budget at pag-survive sa college life. Let's welcome our guests today, Bianca Pedrosa, Margaret Maneje, and Ariel Cañete. Bilang estudyante po, ano po yung pinakamahirap i-budget sa araw-araw? Pamasahe po ba, pagkain, or bigla ang school requirements, or personal stuff, siguro mga luho, na bigla na lang sumusulpot? Ayun nga, mga luho. Kasi, grabe, mabili, impulsive buyer din ako. Kaya, ayun, medyo mahirap talaga mag-budget, lalo na pag ganun ka. So, nahihirapan talaga akong mag-budget when it comes to food kasi hindi naman din natin predictable sa pang-araw-araw kung ano yung gusto natin kainin. And usually, may cravings tayo na gusto natin makain siya, gano'n. Pwede yung gusto natin may sabaw, pwede na ayaw natin may sabaw, gano'n. Ano ang pinaka-effective budgeting habit o diskarte na na-develop mo as a student leader? Are you the type to meticulously track every single peso in a notes app or spreadsheet, or are you more of a daily survivalist na tinitignan lang kung ano ang natitira sa bulsa bago matapos ang araw? Ang ginagawa ko is yung parang delayed gratification. Parang gano'n. Pag iisipan ko muna siya, hanggang, so, yun, parang hindi ko agad siya bibilin. Hanggang tumagal. Tapos pag want ko pa din siya, tapos may extra na, ako nabibili yung mga Yes. Sa akin naman, I'm a mix of both na responsible sa pera at the same time hindi. Kasi ako nagagamit ako ng tracker. Kasi ako na lang nagpo-provide sa sarili ko here sa Manila. So, syempre kapag may pera ako, kailangan fix na yung pera na yun for the rent itself, for the bills itself. Tapos kapag kunwari may natira pa rin after yun, yung pera na yun, hindi ko siya parang nililimit sa ganitong budget per day. Like kung ano yung maisip
man kong kainin that day. Kasi, ano naman, 1 meal a day lang naman. Ay, may moment ba sa college life mo na parang masasabi mo na sobrang hipit mo na talaga? Like, parang kanina nga na parang mapapa-marshmallow or mapapa-jelly beans ka na. And how do you manage that resource shortage? And paano mo nalampasan yun? With that pressure na hindi nyo nakakompromise yung pag-aaral nyo, yung mental health nyo, or yung physical health nyo. Siguro a big thing sa akin is having yung emergency na lang. So, parang, for example na lang last week, Saturday lang sa umuwi. Usually kasi Friday ako, so yung budget ko hanggang Friday. And since Saturday ako umuwi, so nagkulang ako. And then, thankfully, mayroon naman ako nakatabi na parang for emergencies, gano'n. So, hindi ko na, hindi na ako stress kung saan ako huhugot kung or what not. Meron na kasi akong, para, pang emergency. Sa akin, katulad lang din sa kanya na meron talagang savings. Pero kasi, sa ekonomiya natin ngayon, kaya mo pa bang mag-save? Yes. So, parang, let's say, 500 lang talaga yung nasa savings na yun. And then, hindi kasi ako natatakot humingi ng help sa mother ko, syempre, financially. Kasi, ayun nga, siya din naman nagsabi na okay lang. So, kapag parang kapos na kapos, yung 500 ko talaga is, tinatabi ko lang siya for like school requirements and everything. Tapos, bibigyan ako ng mother ko ng pera for groceries. So, syempre sa groceries, mapupunta yun. And then, ako na bahala kung paano ko siya mapagkakasya hanggang sa magkaroon ako ng money. Para sa mga fellow students leaders natin na laging on the go at hirap na hirap mag-manage ng allowance, ano ang pinaka-practical advice na may bibigay niyo sa kanila? How can they start their own Kaizen or continuous improvement journey pagdating sa kanilang personal finance? Bago tayo mag-purchase talaga ng mga things, pag-isipan talaga natin kung kailangan ba talaga natin siya or gusto lang natin kasi nasa harap ko na, gano'n. Pag-isipan talaga natin guys kasi dapat in the future na isip ko rin na kapag binili ko ba to, may matitira pa ba akong pera para sa susunod na araw, gano'n. Sa akin naman, ayun nga din, dapat alam mo kung ano yung priority mo and ano yung kailangan mo and ano lang yung gusto mo na kaya mo namang mabili sa susunod. Ganun lang talaga siya. And actually, big help kapag alam mo kung saan mo nagagastos yung pera. Ngayon, game naman na tayo sa walang preno. Ayan. So, quick answer lang po to, no explanation needed. So, for our first is, cash or Gcash? Gcash. Study now or side hustle now? Side hustle. Baon or bilis sa labas? Baon. Budget tracker or bahala na? Budget track. Jeep or lakad? Lakad. Yan, Strava. One thing gastos or tinitingin? Ayan, ito, coffee or tubig muna? Coffee. Ay, wow. Malakas Starbucks muna. Coffee kasi nakakabusog. Nakakain. Ayan, ukay o branded? Ukay. Yes. Tipid meal or cravings meal? Sige, pwede yun po. Printing shop o sariling printer? Yes, oo. Sino bang hindi gusto na sarili flavor, no? Mag-print ka na kahit ang papel, di ba? Like, I love, hindi. Ayan. Grabe, ang dami nating natutunan tungkol sa pagiging practical student. Ayan, totoo, no? Hindi lang talaga pala tungkol sa pag-depend lahat to. Parang kundi tungkol din sa pagiging wise, resourceful, at syempre marunong dumiskarte sa buhay ng estudyante. Bago tayo magtapos, may mga mensahe ba kayo sa students na nahihirapan sa budget life? Sa akin lang naman, very simple. Ayun nga, as I mentioned earlier, know your needs and your wants. And syempre, know your priorities. And also lastly, is to live within your means. Kung ano lang meron ka, siguro, ayun lang yung mensahe. Yung ako, nagsasalokit ko na pag-isipan lang din talaga natin kung ano yung needs natin. And syempre yung mga susunod na araw, hindi yung kapag meron ka, bilhin mo lahat. Gano'n. And dagdag ko lang din na, for me parang ano naman siya madali lang kumita ng pera. Basta mag-diskarte ka sa may tsaga. But at the same time, kaya mo i-manage yung academics mo, yung work mo, habang nag-e-enjoy ka sa pag ginagawa mo. Sa akin naman, despite knowing your
your priorities, your wants and needs. Dapat meron ka rin talagang discipline and also dapat hindi ka natatakot mag-seek ng help sa pwede mo mahiraman ng money kasi at the same time naman na gumagastos ka at saka kumikita ka, mababalik mo rin naman yung pera na hinira. There you have it, guys. So, thank you so much to our guests for sharing your experiences with us. Sobrang dami din talaga namin natutunan. Now, remember everyone, maliit man ang budget. Marami pa rin ang pwedeng parating kapag marunong kang dumiskarte. Yeah, so this has been the Unfiltered Series 2. Catch us on the PIIA PUP-SE official YouTube channel. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated. Syempre. At syempre, gusto rin namin marinig mula sa inyo ano ang pinaka-tipid hack ninyo bilang estudyante. Comment down nyo yan sa baba para meron din kayong ma-share. With that, kami ngayon ay paparada na. Kita-kits sa susunod na pasada! Bye! Nasa langit